Hey guys, it's me Jack TV at ngayong araw may bago na naman tayong pag-uusapan. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman po sa Republic Act 10592. Now, ano po ba ang 10592, sir? Sinasabi dito sa batas na ito na ang good conduct time allowance ay pinagkakaloob po sa isang PDL or yung persons deprived of liberty na kung sila po ay binibigyan ng sapat na kalayaan, no? Ito ay binibigay sa kanila or pinagkakaloob sa kanila ng libre. Now, ano po ba ang kagandahan ng RA 10592 which is the good conduct time allowance? Mas pinaiikli po or mas binibigyan pansin ang sentensya ng isang PDL kahit siya po ay nakagawa ng kasalanan. Now, noong unang batas, bago pa man ma-amend ang Republic Act 10592, hindi po binibigyan ng GCTA ang mga heinous crime which is yung mga murder, rape, etc. etc. Now, sa bagong batas na naglabas ang Supreme Court, sinasabi dito na kahit ikaw ay heinous crime, ikaw ay pagkakalooban ng bagong batas which is the GCTA, no? So, ang GCTA po kasi ay pagpapaikli ng ating sentensya. Now, paano po ba nagiging applicable ang GCTA? Ang GCTA ay applicable kapag ikaw ay nakapag-serve sa loob ng piitan, kapag ikaw ay nakagawa na ng mahigit 1 taon hanggang 2 taon, ikaw ay pagkakalooban ng 20 days each month. No? 20 days each month. So, within 2 years, magkakaroon ka po ng sapat na 480 days na deduction sa iyong sentensya. Now, kapag ikaw naman po ay nakabuno ng 3 years to 5 years, ikaw ay pagkakalooban ng 23 days each month. At kapag ikaw naman po ay nakapagbuno ng 5 years, 1 day, up to 10 years, ikaw ay pagkakalooban ng gobyerno or ng BJMP ng 25 days deduction each month. Now, paano po sir kapag ako ay nakabuno ng 11 years pataas? Ikaw ay pagkakalooban naman ng 30 days and above. Kapag ikaw naman daw ay nagtuturo, no? Nagtuturo sa loob, ikaw ay magbibigyan or ikaw ay bibigyan ng additional 15 days deduction sa iyong sentensya. Napakaganda pong halimbawa ng GCTA upang mabawasan po ang dami ng ating PDL sa ating piitan.